sabay natin alamin ang totoo, ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya, pagkat sa piling niya tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, Tayo na magsama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalad nga naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Kids, may dala ba kayong mga payong o kapote? Opo, Kuya Eric. Buti na lang po at nagdadala ko ng kapote. Minsan po kasi naabutan po ko ng ulan eh. Salamat sa Diyos at hindi na tayo mababasa sa ulan. Oo nga, lalo na may pagkakataon na bigla na lang uulan, kahit maganda ang panahon. Kaya po, Kuya Eric, nagdala po ako ng slippers para hindi po mabasa yung shoes ko. Good, mabuti naman kung ganon. Oh, Alicia, sinisipon ka ba? Naku, Kuya Eric, naglaro po yan si Alicia sa ulan nung isang araw. Hindi po nagbanlaw at nagpalit ng damit kahit tapos na pong maligo sa ulan. Naku, sisipunin ka nga niyan. Alam nyo, kung kayo ay nabasa ng ulan, make sure na makapag-shower kayo at makapagpalit ng damit. Yun din po ang sabi sa akin ni Mama. Alam nyo, marami tayong dapat na gawin at iwasan tuwing tag-ulan. Kagaya ng mga pagbaha, pwede tayong magkasakit. Kuya Eric, meron po bang safety tips tuwing tag-ulan? Meron, Kim. At yan nga ang pag-aaralan natin. Pero sa lahat ng safety tips na ating alamin, alam nyo ba ang pinakamahalaga? Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng 1 Pedro 5:7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Opo, Kuya Eric, lagi po kaming mananalangin sa Diyos para ingatan po kami, lalo na po sa mga panahon ng sakuna. At yan ang ating verse of the day. Ihanda natin ang ating sarili sa ating pag-aaralan. Alamin natin ang iba't ibang safety tips tuwing tag-ulan. At yan, isa pong babalik ng KNC Show! Good afternoon, I'm Sid Kapung reporting news from around the world. In a statement said by the Health Ministry, Cambodia has warned of dengue fever outbreak as the annual rainy season has begun in the country. The Southeast Asian country reported 1,915 dengue fever cases
in the first 5 months of 2016, an increase of 98% from only 968 cases over the same period last year. The virus killed 4 children during January to May period this year, up from just 1 death over the same period last year. Health Minister urged parents to have their children slept under mosquito nets to prevent them from being bitten by mosquitoes. The minister also advised parents to bring their sick children to the nearest health centers if they suspected that their kids had dengue fever. The outbreak of the virus usually begins in the rainy season from May to October. Until next time, I'm Sid Capone reporting news from around the world. Magandang hapon mga bata! Ngayong nag-umpisa na uli ang klase, marami na naman tayong matututuhan. At pwede rin nating i-apply ang mga napag-aralan natin dito. At isa sa mga gusto kong balik-balikan na gawin ay ang paggawa ng color wheel. Pero ngayon ay ibang approach o ibang paraan ang ipapakita ko sa inyo kung paano makakagawa ng iba't ibang kulay gamit ang primary colors na red, blue at yellow. Kung paano, yan ang gawin natin ngayon. Kaya ihanda na ating mga gamit tulad ng cardboard paper, paint, paintbrush, at lapis. Una, gumawa muna tayo ng isang tatsulok. At ilagay natin sa bawat kanto ang mga primary colors, ang red, yellow, at blue. Sunod, gumuhit naman tayo ng pabaliktad na tatsulok. Dito naman natin ilalagay ang secondary colors. Kapag pinaghalo ang red at yellow, orange ang magagawa nito. Kapag pinaghalo naman ang yellow at blue, makakalikha naman tayo ng green. At kapag pinaghalo naman ang blue at red, violet naman ang kalalabasan ng kulay. Ngayon, paghaluin natin ng mga magkakatabing kulay at ilagay natin sa gitna ng bawat pinaghaluang kulay. Ang malilikhang kulay ng bawat pinaghalong natin ay tinatawag na tertiary color. Ito ang color theory exercise. Sa exercise na ito, nakita natin ang relasyon ng bawat kulay at kung paano nabubuo ang secondary at tertiary colors sa pamamagitan ng primary colors. Ang pagtukoy sa kulay ay isang mahalagang parte para sa ating talento sa sining. Kaya, lagi i-practice ang mga natutuhan natin. Marami pa tayong pag-aaralan mga bata. Kaya muli tayong magkita-kita at samahan niyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit dahil tayong mga batang artistic. Magandang hapon mga bata, tag-ulan na naman at tiyak na maraming lugar ang babahain at sigurado wala na naman tayong pasok sa school. Bilang mga bata, dapat alam na natin kung ano ang dapat nating gawin kapag umuulan. Magandang hapon po, Ma'am Mina. Magandang hapon sa'yo, Bensi. Ano po ba yung pwede po namin gawing mga bata kapag umuulan? Kasi po, lagi po kaming natutulog at naglalaro kapag umuulan. Ano po ba yung pwedeng gawin? Ang mahalaga dito, Bensi, ang unang-una mong gagawin, umiwas ang maligo sa ulan at umiwas maligo kapag mayroong baha. Hindi naman swimming pool itong mga binabahang kalye na ito, di ba? Mahalaga dito umiwas ka. Kasi maraming dalang sakit ang baha. Hindi mo alam kung anong dumi ang meron doon o anong sakit ang dala-dala nito. Ayan ang unang-una mong magagawin. Bagamat parang ang sarap maligo no, sa ulan, kailangan makaiwas tayo sa sakit. So wag na natin gawin ito at umiwas tayo dito. At bukod doon, kapag meron na tayong babala na sinabing wag papasok sa paaralan, wag na tayo magpumilit lumabas at maglaro. Manatili tayo sa loob ng ating tahanan kasama ang ating mga pamilya. Hindi dapat na tayo nakapupunta kung saan-saan para makaiwas tayo sa mga peligro na dala ng patuloy ng pag-uulan at pagbabaha.
Buti na lang at nagtanong tayo kay Ate Mina. Alam na natin kung ano ang dapat nating gawin kapag umuulan. Gawin natin ang lahat ng mga sinabi ni Ate Mina. Bata man tayo, dapat aware at responsable tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Bukas, kung loloobin ng Diyos, ano kaya ang mga safety tips na pwedeng maibigay sa atin ni Ate Mina? Abangan nyo yan ha, dito sa Bensi Bibo! Bukod sa tips na natutuhan natin para maiwasan ang pagkakasakit, ang pananatili sa kalinisan ng ating kapaligiran, lalo na ngayong tag-ulan, ay dapat nating ugaliin. Tatandaan po namin ang mga tips na ito, Kuya Eric. Salamat po sa Diyos. Ako rin, tatandaan ko rin mga tips na yan kasi applicable din yan sa aming mga nakatatanda eh. Ngayon, punta na tayo sa ating Bible story. Sige po, Kuya Eric. Kahapon natunghayan natin na ibinigay ng kalihim ng hari at ng dakilang saserdote ang salapi sa mga tagapangasiwa ng bahay ng Panginoon. Na siya naman pong ipinangbayad sa mga manggagawa ng bahay ng Panginoon. At namatay po si Haring Hoas dahil sinaktan po siya ng kanyang mga lingkod. Oo. At pagkalipas nga ng mga bagay na yon, ito naman ang ginawa ng anak ni Jehu na naging hari sa Israel. Basahin natin ang nakasulat sa ikalawang hari, 13:1 hanggang 13. Nang ika-23 taon ni Joas na anak ni Ocozias na hari sa Huda, nagpasimulang maghari si Joacas na anak ni Jehu sa Israel sa Samaria. At nagharing 17 taon. At gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon at sumunod sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat na kanyang ipinagkasala sa Israel. Hindi niya hiniwalayan ang mga yaon. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at palagi niyang ibinigay sila sa kamay ni Hazael na hari sa Syria at sa kamay ni Ben-Hadad na anak ni Hazael. At si Joacas ay dumalangin sa Panginoon at dininig siya ng Panginoon sapagkat nakita niya ang kapighatian ng Israel kung paanong inapi sila ng hari sa Syria. At binigyan ng Panginoon ang Israel ng isang tagapagligtas na anupat sila'y nagsilabas na mula sa kamay ng mga taga-Syria. At ang mga anak ni Israel ay nagsitahan sa kanilang mga tolda, gaya ng dati. Gayunmay hindi sila nagsihiwalay sa mga kasalanan ng sangbahayan ni Jeroboam na ipinagkasala sa Israel, kundi nilakaran nila. At nalabi ang Asera naman na Samaria, sapagkat hindi siya nag-iwan kay Joacas sa mga tao liban sa 50 nangangabayo at 10 karo at 10,000 taong lakad, sapagkat nilipol sila ng hari sa Syria at ginawa silang parang alabok sa giikan. Ang iba nga sa mga gawa ni Joacas at ang lahat niyang ginawa at ang kanyang kapangyarihan, di ba na nga susulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At si Joacas ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing nila siya sa Samaria. At si Joas na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Nang ika-37 taon ni Joas na hari sa Huda, ay nagpasimula si Joas na anak ni Joacas na maghari sa Israel sa Samaria at nagharing 16 na taon. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Siya'y hindi humiwalay sa lahat na kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat na kanyang ipinagkasala sa Israel, kundi kanyang nilakaran. Ang iba nga sa mga gawa ni Joas at ang lahat niyang ginawa at ang kanyang kapangyarihan na kanyang ipinakipaglaban kay Amasias na hari sa Huda, hindi ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel?
At si Joas ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang. At si Jeroboam ay naupo sa kanyang luklukan. At si Joas ay nalibing sa Samaria na kasama ng mga hari sa Israel. Gumawa po pala ng masama sa paningin ng Panginoon si Joakas na anak ni Jehu. At hindi po umiwalay sa paggawa ng masama ang mga Israelita. Sa kabila po na binigyan po sila ng Panginoon ng tagapagligtas laban po sa kanilang mga kaaway. Kuya Eric, ano po bang nangyari kay Propeta Eliseo? Nagkaroon po ba siya ng sakit na ikamamatay? Yan naman ang abangan ninyo na ating aalamin bukas kung laloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong a-absent sa panonood ng Bible story. Marami tayong pwedeng gawin para maiwasan ang sakuna at pagkakasakit tuwing rainy seasons. Tiyakin lang na gagawin natin ang mga safety tips na pinag-aralan natin. At huwag kayong mag-alala, magkaroon man ng malalakas na ulan o sakuna, huwag ninyong kalimutan, mayroong inilagay ang Diyos na laging magbabantay, lalo na sa inyong mga bata. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Awit 34 at 7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Salamat sa iyo sa mga anghel na nagbabantay sa atin. Mga bata, anong ginagawa niyo kapag tag-ulan? Natutulog? Naglalaro? O may iba pang pinagkakaabalahan? Bukas, uloloobin ng Diyos, alamin natin ang dapat gawin lalo na ng mga batang tulad natin kapag tagulan. Abangan nyo yan, ha? Tapos na, balik na sa eskwela. Sabik na ang lahat, magsulat, magbasa, maglaro, tumula, kumanta. Mga gamit ay nakahanda, notebook, papel, lapis at crayola. Kahit luma ang bag, pero kung pwede pa, ang mahalaga ay masaya ka. Dito mga bata, bukas get willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show! We'll teach us why